At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Patuloy po nating inaalala mga di malilimotang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganyan din sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ating beloved pastor. At sa lahat ng ating mga minamahal, mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat ng mga kapatiran nating narito, sa mga manggagawa, sa ating beloved preachers, beloved instrumentalists, kaya hindi ating mga beloved children's choir, beloved pioneers, ano nyo yung mga children's choir natin. Dali nito sa una, naglalaro sila dyan sa labas. At gayon din, maminamahal, papabot po tayo ng pagbati sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng ating mga minamahal, mga kapatiran sa lugar na ito. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Kindly, maminamahal, manalangin po muna tayo, minsan papagpalain lang isa ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga banal na salita. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Malapang na isang dakilang kagalakan para sa amin na kami po yung makapaglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Kulang pa ang aming buong buhay, kulang pa ang aming kalakasan, malapang para iandog sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa dakilang araw na ito. Muli po namin maluluwal natin dakilang pangalan. Dalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa pamagitan po ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Pagpalain mo, buksan ang aming mga puso, ang aming mapangunawa, kayong maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, sagan ng akin wala po akong magagawa, at aming sinasaway ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isa malakas na palakpak, maminamahal, sa ating dakilang Diyos, po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia, maminamahal, dito sa 1 Corinthians 1, verse 2. At mamaya, mababasa rin po natin ng mga gawa, Kapitulo 2, talatang 44. Beloved Youth Choir, yung beloved Jesus Finest Generation Choir, yung mga bata natin naglalaro dyan, baka masagasaan. Yung mga nagtuturo dyan sa ating beloved Children's Choir, papuntahin dito sa unahan. Papuntahin dito sa harap. Kaya hindi, buksan po natin mga banalaks natin. 1 Corinthians, verse 1 and 2, at Acts, chapter 2, verse 44 up to 47. Unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 2. Sa iglesia ng Diyos sa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapabing banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa kanila at ating Panginoon. Gawa, Kapitulo 2, ang talata po ay 44 hanggang 47. At ang lahat ng mga nagsasampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. At nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal at panumaminamahal. Ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, called to be saints. Called to be saints. Maminamahal, makita niyo po rito sa banal na kasulatan ang pagkakaiba ng mga saints sa banal na kasulatan at yung ginawang santo ng Papa sa Roma. Doon sa nagiging santo, maminamahal, sa ating kinagisnang reliyon sa dami ng Pilipino sa Pilipinas, si Lorenzo Ruiz at si Pedro Calunsod lang ang naging santo.
Marami mga naging santo sa Espanya, taga-Espanya. Marami maminamahal sa tinatawag po maminamahal na diyan sa parting Amerika o parting diyan sa dako po ng United Kingdom. Pero sa Pilipinas, dalawa lang naging santo. Kung mababasa niyo po ang banal na kasulatan, maminamahal, hindi ka pwedeng umakyat sa langit pag hindi ka saints, sapagkat ang Biblia po nagsasabi na ang langit po ay sagrado, ito po'y banal. Walang hindi santo na aakyat sa langit. Kaya nga, kung totoo ang turo natin kinagis ng reliyon, kahit anong gawin mo, dalawa lang ang pwedeng umakyat sa langit, si Pedro Calungsod at si Lorenzo Ruiz. Sa buong Pilipinas, ilang daang milyon ang Pilipino sa Pilipinas, kahit lahat ng mga tao maglingkod sa Diyos, hindi rin pala akit sa langit. Pero kung mababasa niyo po ang banal na kasulatan, maminamahal, ang totoong saints, ang totoong santo sa banal na kasulatan, sabi ng Biblia, ay ang mga taong nagsisitawag sa pangalan ng ating mahal na Panginoon na pinagbanal sa pamagitan ng dugo ni Kristo, na sila'y nagsampalataya. Kaya nga, kung mabasa niyo rin po ang 1 Corinthians 6:9 hanggang 11, sabi rito, ang mga Kristiyano, ang mga saints noon, maminamahal, ay mga sugarol, mga magnanakaw, manginginom ng alak, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mangkukulam. Ngunit, sabi ng verse 11, 1 Corinthians 6:11, ngunit nahugasan na sila. Ngunit binanal na sila, sila'y inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, pag naintindihan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang pagiging saints pala, maminamahal, hindi katulad ng itinuturo na ating kinagis ng reliyon na kailangan maging tapat ka sa reliyon mo, yung mamatay ka alang-alang sa iyong reliyon, katulad ni Pedro Calungsod, na dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang pare, isinapanganib niya ang buhay niya, hinarang niya, maminamahal, yung mga papatay doon sa kanyang pare. Ibinuwis niya yung buhay niya para mailigtas niya yung kanyang pinaglilingkuran pare. Siya'y sakristan. At si Lorenzo Ruiz naman, maminamahal, dinala sa Japan. Tinorture siya, maminamahal, pinagbubugbog, tapos nilulubog siya doon sa balon para itakwil niya yung kanyang kinagis ng reliyon na Roman Catholicism. Inululubog siya, maminamahal, at iniahon para gawin siyang tawisim ng mga Hapon. Ganon kahalaga ang reliyon noon, maminamahal, between life and death. Papatayin ka pag hindi ka sumama sa kanilang reliyon. Kaya nga, napakapalad natin ngayon, maminamahal, ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ang pinakamapalad sa lahat ng mga naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Kasi hindi po natin naranasan yung naranasan ng mga Kristiyano noon. Kung mababasa po natin dito, maminamahal, sa Hebrews chapter 11, verse 35, hanggang 39, mababasa niyo po, maminamahal, ang mga Kristiyano naglingkod noon sa mahal na Panginoon. Wala sa kalahati ng mga Kristiyano ngayon. Ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, konting kibot lang, tisod na. Ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, once in a blue moon lang dumalo. Pagbilog lang ang buwan. Ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, priority nila ang pag-aaral, ang trabaho. Ang mga Kristiyano sa panahon ngayon, maminamahal, hindi ganong binibigyan ng importansya ang langit. Mas malaga sa kanila ang propesyon, mas malaga ang trabaho, mas malaga ang pag-aaral. Pero kung matutungayan nyo ang banal na kasulatan, maminamahal,
Hebrews 11:35 up to 37, makita nyo, hanggang 39. Hindi nakasama sa rapture. Sabi, itong mga taong ito, Hebrews 11:35 up to 39, mga Kristiyanong nagbuwis ng buhay, handang mamatay alang-alang kay Kristo. Sila'y pinaglalagari. Sila'y pinakain sa leon. Sila'y sinunog. Sila po'y dumanas ng torture. Pero sabi ng Biblia, ngunit walang tumalikod. Walang iniwanan ang paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, bagamat hindi nila nakamtan ang pangako. Ang pangakong tinutukoy diyan, yung rapture. Kung ikumpara nyo sa panahon natin ngayon, maminamahal, sa panahon natin, napaka-spoiled. Napaka-spoiled ng mga Kristiyano ngayon. Sa panahon natin, ang mga Kristiyano ang pinakamapalad sa lahat ng mapalad. Bakit? Imagine, hindi natin nararanasan yung torture, hindi natin nararanasan yung panggigipit, hindi natin nararanasan, maminamahal, yung katulad ng mga, mamaya babasahin ko po sa inyo ang mga hirap na naranasan ng mga Kristiyano noon. Pero sabi ng Biblia, walang tumalikod kay Kristo. Walang nagliban. Sabi ng Biblia, sabi nga nabasa natin sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 46, araw-araw pa sila. Araw-araw na sila'y nagkakatipon. Ngayon, 3 times a week lang. Yung iba, once in a blue mo lang dumalo. Pagbilog lang ang buwan. Ang mga Kristiyano ngayon, maminamahal, dadalo lang pag walang problema. Pag wala pang sakit. Ang mga Kristiyano ngayon, dadalo lang pag walang pasok sa school, walang pasok sa trabaho. Basta ang kanilang number 1 priority, pag-aaral, trabaho muna. Pag walang ginagawa, naiinip, pupunta sa chapel, sasamba. Hindi ganoon, maminamahal ang dadali ng Diyos sa langit. Ang sabi ng banal na kasulatan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung mabasa nyo ang Revelation chapter 6, verse 15 up to 17, lahat ng mga naiwan sa rapture, sabi nila, takpan kami ng mga bato. Mahulog sa amin ang mga bundok para hindi namin matikman ang parusa. Ang kanilang mga sitwasyon sa buhay, maminamahal, sabi mga mayayaman, mga kapitan, mga hari. Ibig sabihin, mga professional. Kung ano yung minimiti natin dito sa lupa na maging professional, maging abogado, maging senador, maging kilala sa buong mundo, maging maabot natin ang pinakamataas na antas ng lipunan para hindi lamang tayo kumikita ng pera katulad ng mga senador ngayon, hindi malaman kung saan lalagay ang pera. Merong isang congressman, maminamahal, kumuha ng condominium para lang paglagyan ng milyong pera. Imagine buong condominium, kumuha ng condominium, pinuno lang ng pera, tapos yun hanggang ngayon nahanap. Yan ay congressman ng party list. Imagine, maminamahal. Kaya kung mababasa nyo to dito, maminamahal, sa banal na kasulatan, sa panahon natin, mga minamahal, napaka-espesyal ang mga Kristiyano ngayon. Sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos, maminamahal, ang panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano ngayon, ang parang spoiled sa Diyos. Kasi kung nabubuhay ang mga Kristiyano noon, mga minamahal, katulad ng nabasa po natin, babasahin natin mga Hebrews. Kung nabubuhay ang mga Kristiyano noon, mga minamahal, nahirap ang nadinanas nila sa pagiging Kristiyano, pero hindi sila tumalikod. Sabi, hindi nila nakamtan ang pangako ng Diyos na sila'y marapture, na sila'y kukuning buhay. Pero sabi ng Biblia,
7 beses sa isang linggo silang nagkakatipon, walang lumiliban. Sabi ng Gawa 2:46, araw-araw sila na nasa pagtitipon. At kung mababasa niyo yung verse 34, sabi doon, maminamahal, binenta nila yung kanilang mga ari-arian. Ipinagbili nila ang kanilang mga bukid. Lahat ng mga bagay na parang wala nang, hindi na nila gano'ng mapakinabang ibinenta at ibinigay sa paanan ng mga apostol para magamit sa pagliligtas ng kaluluwa. Ganon nila binigyan ng importansya ang kaligtasan at araw-araw nagkakatipon. Sabi ng Gawa 2:46, araw-araw ang fellowship. Pero sabi ng Hebrews 11, verse 39, hindi nila kinamtan ang pangako. Hindi dumating sa panahon nila ang rapture. Lahat sila'y nangamatay. Ang nakakatakot na kamatayan, yung torture. Sila'y pinaglalagari, sila'y pinakain sa leon, sila'y sinunog ng buhay, sila'y pinugutan ng ulo. Si Isaias, tinali yung 2 paa, maminamahal, tapos nilagari. Nakataas yung 2 paa, nilagari siya sa gitna. Pero meron bang tumalikod sa Diyos? Nakita mo, walang umayaw. Dito, natapakan lang yung paa, tisod na, ayoko na, hindi na ako dadalo. Yung iba, maminamal sa panahon natin ngayon, hindi lang nakamayan. Ayoko na, nakakatisod si brother. Nakaganon na yung kamay ko eh. Hindi pa ako kinamayan, porkit mahirap lang ako. Tignan niyo yung pagkakaiba ng Kristiyano noon at ngayon. Samantalang sa panahon natin darating ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon natin, maminamal, maggaganap ang rapture. Amen. Kaya tungayan natin, maminamahal, dito sa Hebrews 11:35 up to 39. Mababasa niyo po ano ang dinanas ng mga Kristiyano noon. Asan ang children's choir natin? Naglalaro? Papuntahin dito yung children's choir. Ano lang, sino ba yung mga nagtuturo dyan? Kaya hindi basahin natin? Mga sa Hebrews 11:35 to 39. Dito po sa Hebreo, chapter 11, verse 35 up to 39, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nang matay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamti nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at paghampas o bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na parot-parito na may balat ng mga tupat kambing, ng mga salat, ng mga pipigati, tinatampalasan, na sa mga yun hindi karapat-dapat ang sanlibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito na sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. Amen. 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 Ano yung pangako na yan, maminamahal? Ito po yung our blessed hope. Yung pangako, hindi nila kinamtan. Sabi, ano yung pangako na yan? Yung the blessed hope. The glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Yung rapture. Kaya nga, kung ang mga Kristiyano noon, maminamahal, ay nabubuhay pa ngayon, sasabihin nila, unfair naman yata ang Diyos. Bakit kami hindi namin nakamtan yung pangako? Kami pinaglalagari, kami tumakas sa mga bundok, kami ay nagtatago sa mga lungga ng lupa. Ang iba sa amin ay pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak, at kami nagsisiparot parito, tatakbo ng katulad ng hayop, katulad ng tupat kambing, na salat, napipigati at tinatampalasan. Kami nagkaroon ng matitinding pagsubok ng pagkalibak, pagkahampas, bukod dito'y sa mga bilangguan din naman. Tinanggap ng mga babae ang kanyang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli
ang iba'y namamatay sa hampas at hindi tinanggap ang katubusan at hindi nakamtan ang mabuting pagkabuhay na maguli. Kaya nga kung iisipin nyo ito, minamahal, yung pagkakaiba ng paglilingkod natin ngayon at paglilingkod ng mga Kristiyano noon, pareho lang naman ang gantimpala, pero hindi natin naranasan yung ganong hirap. Hindi natin naranasan ang ganong tinatawag na kapigatian. Nasa atin ang kalayaan, walang nagbabawal sa ating sumamba. Nasa atin kung pwede tayong dumalo, nasa atin kung ayaw nating dumalo. Pero sa ating panahon ngayon, minamahal, magaganap ang pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. The glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaya nga, hindi mo, kung nabubuhay ang mga Kristiyano noon, magtatampo sila eh. Magtatampo sila malapang nung kami ang handang mamatay, kami ang pinaglalagari, kami ang pinagpapatay, kami ang pinasinunog ng buhay. Ba't hindi naganap sa amin yung rapture? Samantalang ang mga Kristiyano ngayon, matapakan mo lang, tisod na. Ang mga Kristiyano ngayon, pag walang pasok, doon lang sasamba. Ang mga Kristiyano ngayon, dadalo lang tuwing bilog ang buwan. Once in a blue moon lang. Pero, bakit sila mararapture? Kami hindi. Ganon ang magiging katanungan ng mga Kristiyano noon kung nabubuhay sila ngayon. Pero sabi nga ng Romans, sabi ng Romans chapter 9 verse 20, sino ka? Sino ka na pwedeng sabihin mo sa iyong gumagawa ng palayok, bakit mo ko ginawang ganito? Bakit ganito ang pagkakagawa mo sa akin? Sino ka? Ibig sabihin, wala tayong pwedeng itanong sa Diyos. Wala tayong pwedeng ireklamo sa Panginoon. Hawak ng Diyos, maminamal ang ating kapalaran. Hawak ng Diyos ang ating kaligtasan at hawak ng Diyos ang ating buhay. Ang gusto ko lang ipalam sa inyo, mga minamahal, napakapalad natin ngayon, napaka-espesyal mo ngayon. Lahat ng mga Kristiyano na nabubuhay ngayon, napakapalad nila. Kita nyo, konti lang ang pumalakpak. Kasi hindi sila naniniwalang mapalad ang Kristiyano ngayon. Kasi hindi nila naiintindihan eh. Pag nalaman nyo yung banal na kasulatan, nakita nyo yung mga kasaysayan ng mga Kristiyanong nauna sa atin, makikita mo yung sitwasyon mo ngayon, napakapalad ko pala. Hindi ko naranasan na dumanas ng ganitong pag-uusig. Hindi ko naranasan mabilanggo sa pananampalataya. Hindi ko naranasan na ipakain ako sa leon. Hindi ko naranasan ako ikinulong dahil kay Kristo. Hindi ko naranasan na napugutan ng ulo. Ngayon, bukod sa tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, meron pang Diyos na nag-iingat sa atin. Amen. Hindi sila pwede magtanong sa Panginoon dahil, sabi nga, sino ka? Sabi ng Roma 9, talatang 20. Sino ka para magtanong sa Diyos na ginawa kang ganyan, ginawa kang ganon? Hindi ka pwede magtanong eh. Kailangan pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay. In everything give thanks, for this is the will of God. Amen. Ang gusto ko lang ipaalam sa inyo, bakit binabalikan natin ang nakaraan? Para ipaalam ko sa inyo ano ang sitwasyon ng mga Kristiyano noon sa mga Kristiyano ngayon. Dapat baligtad eh. Parang baligtad. Dapat itong mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na malamig pa sa ilong ng pusa, dapat naranasan nila yung ganun eh. Pero hindi nila naranasan. Bakit? Kasi baka pag sa panahon natin mangyari yan, baka marami nang hindi maglingkod sa Diyos. Marami nang tumalikod. Samantalang ang mga Kristiyano noon, mamatay, mabuhay, ay para sila sa ating pinakamamahal na Panginoon, na laging nasa isip nila ang kalagahan ng kaligtasan. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ang iniisip nila, ang pagpikit nila dito sa lupa ay pagdilat nila sa langit, kaya walang natitisod, walang nagdaramdam, walang sumasakit ang puso, walang naghihinakit. Sapagkat iniisip nila, in everything give thanks, for this is the will of God.
Ang gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga minamahal, dapat kung merong maiinit na maglingkod, ay dapat ang mga Kristiyanong, mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Nasa atin lahat ang pribileyo, nasa atin lahat ang mga kabutihan, nasa atin lahat, mga minamahal, ang mga benepisyo ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kasi nung panahon nila, hindi nila naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Na sinabi ng Biblia, "Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the enemies, and nothing shall by any means hurt you." Hindi nila naranasan yon. Wala pang kapangyarihan ng mga Kristiyano doon, kaya namamatay silang walang kalaban-laban, pinupugutan ng ulo, binabalatan ng buhay, sinusunog, nilalagari. Si Pedro, maminamahal, ipinakong patiwarik. Si Tomas, sinibat habang nangangaral. Si Santiago, pinugutan ng ulo. Lahat ng mga Kristiyano, maminamahal, na nababasa natin dito na sumulat ng banal na kasulatan, napakalupit ng kanilang kamatayan, hindi ordinaryo. Tayo, napaka-ordinaryo ng kamatayan natin, naglingkod tayo sa Diyos hanggang nabalitaan natin, binawian na ng buhay. Pero wala kang mabalitaan, pinugutan ng ulo, nilagari, pinakain sa leon, wala. Kaya napakapalad ng mga Kristiyano ngayon. Tapos, kung halimbawa, mag-rapture anytime, tukunin ka ng ating mahal na Panginoon, buhay, makakapiling mo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa langit, and He made us kings and priests. Gagawin tayong hari, gagawin tayong saserdote sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Sila, napaka-simple lang ng pagkatawag sa kanila. Kaya makita mo yung pagkakaiba ng Kristiyano noon tsaka Kristiyano ngayon. Sa Bible, ang tawag sa mga Kristiyano noon, sila David, sila Abraham, alipin, servant of God. Si Pedro, kasi hindi pa namatay, hindi pa naluluwalhati ang mga Kristiyano noon. Si Pedro, ang tawag niya sa sarili niya, ako'y alipin ni Kristo. Ang pagkakaiba ng mga Kristiyano noon, tinawag silang servant of God. Ang pagkatawag sa atin ngayon, sabi ng John 1:12, sabi, at ang sinumang sumampalataya ay tatawaging mga anak ng Diyos sa makatuwid, ay ang sumampalataya sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Napakalaki ng pagkakaiba ng servant at ng son of God. Children of God, napalaki ng pagkakaiba. Kumbaga sa tahanan, malaki ang bahay mo. Yung servant, yan po ay katulong sa bahay na malaki. Katulong siya. Servant, yun sila David, sila Abraham, sila Elijah, sila Elisha, lahat ng mga Old Testament saints. Pero, ang mga Kristiyano ngayon, John 1:12, sabi ng Biblia, tayo ay mga anak ng Diyos. Kapag dating natin sa langit, maminamahal, ikaw ay anak ng Diyos. Tignan nyo, ang pagkakaiba ng anak at saka ng servant. Yung anak, na inuutusan lang yung servant. Magtimpla mo ako ng kape. Magluto ka na ng ulam. Gusto ko yung pinakamasarap. Kasi, amo ka eh. Anak ka ng pinakamayaman. Anak ka ng may-ari ng bahay eh. Sila servants lang eh. Ikaw eh, anak eh. Ganun ang privilege natin ngayon. Napakalaki ng mga pribileyo ng mga Kristiyano ngayon. Pero kung ikukumpara mo yung paglilingkod nila sa Diyos, akala mo nakatanggap lang ng isang basong bagoong. Lupay-pay. Dadalo lang once in a blue moon. Basta walang ginagawa, doon lang dadalo. Tignan mo. Pero, mga minamahal, gusto ko pong ipaalam ito hindi para ibagsak ang ating pananampalataya. Kung gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang dakilang pribileyo na ibinigay ng Diyos sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Gusto kong makita nyo, ma-picture out nyo yung trato ng Diyos sa atin ngayon kaysa sa mga Kristiyano noon. Napakalaki ng trato sa atin ng Diyos ngayon.
Napaka-special natin. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, "Ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people." Kayo'y mga bansang banal, kayo'y bayang pag-aari ng Diyos, kayo'y mga hari, kayo'y mga saserdote ng Diyos. Biro mo, lahat yata ng pinakamagandang katawagan ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon sa panahon natin ngayon. Pero baligtad, ang isinusukli natin, para bang nakatanggap lang tayo ng isang buting bagoong. Ang paglilingkod natin, hindi priority ang Diyos. Ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, pag walang ginagawang importante. Yung iba pa nga, nandito na, pero hindi nga binibigyan ng importansya, nandun lang sa tindahan, nandun lang sa kung saan-saan. Nandito na yon, naglilingkod na sa Diyos. Kaya dapat maisip nyo, maminamahal, gaano kahalaga. Gaano tayo kaimportante sa mahal na Panginoon. Sinong Diyos, maminamahal, ang nagbigay ng buhay? Binigyan tayo ng importansya. Lahat, sabi ng Biblia, "For all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death." Lahat ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa, at ang kabayaran ng kasalanan ay dagat-dagatang apoy. Pero binigyan tayo ng importansya ng Diyos. Iniwan niya ang magarang langit. Alam niyo bakit ang mga ibang churches, ibang simbahan, hindi gaanong mainit ang paglilingkod sa Diyos katulad natin dito sa Jesus Miracle Crusade? Kasi hindi nila kinikilala na ang bumaba dito nagkatawang tao 2,000 years ago para mamatay sa krus, para tubusin tayo sa ating kasalanan. Hindi sila naniniwala na siya mismo ang Diyos. Hindi sila naniniwala. Ang iniisip nila, maminamahal, yun ay pinadala lang ng Diyos para iligtas tayo sa kasalanan. Hindi nila alam na yun mismo ang Diyos. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Amen. Sabi sa 1 Timothy 3:16, sabi ng Philippians 2:6 hanggang 8, sabi diyan, na bagamat siya'y Diyos, hindi niya ipinantay ang kanyang kalagayan sa Diyos, kundi nag-anyong alipin. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin at namatay para sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, mga minamahal, yung Diyos mismo na gumawa ng langit at lupa, yung Diyos na may-ari ng buhay natin, yung Diyos maminamahal na nag-iingat, yung Diyos na magdadala sa atin sa langit, siya pala yung bumaba, nagkatawan tao. Para iligtas tayo, sabi ng Biblia, "For all have sinned and come short of the glory of God." Walang matuwid, wala kahit isa. Kahit sila Abraham, mababasa niyo sa Bible, nagkasala si Abraham. Si Isaac, nagkasala. Si Jacob, si David, nagkasala siya ng pagpatay, nagkasala siya ng pangangalunya. Si Gideon, nagkasala siya ng idolatry. Pinasamba niya yung kanyang sarili sa mga Israelita. Sinamba siya. Lahat ng mga bayani ng pananampalataya, si Solomon, ang asawa niya ay 700. Hindi pa nakontento, kumuha pa ng 300. Kulang pa yung 700 sa kanya. Pero makita nyo sa banal na kasulatan, maminamahal, sila ay napatawad dahil sa dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. God was manifest in the flesh. Kung hindi magkakatawan tao ang mahal na Panginoon, walang aakit sa langit, maminamahal, kahit isa. From generation to generation. Kaya nga, gusto ko pong ipaalam sa inyo, maminamahal, na ang tinanggap natin na kaligtasan sa ating mahal na Panginoon, wala na tayong ibang makikita pa, wala na tayong ibang mahanap pa. Sabi ng Biblia, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas natin, kundi ang mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Pero ano yung paglilingkod na ginagawa natin? Tulog-tulog lang, yung iba. Parang nakatanggap lang ng isang boteng bagoong. Nakatulog lang ganun. Diba, pakialam ko dyan. Hindi nila binibigyan ng importansya. Amen? Kaya, kung maiintindihan nyo, maminamahal, ang tinatawag na great sacrifice, hindi ka pwedeng maglingkod ng patumpik-tumpik sa Diyos. Sabi ng Biblia, pumasok ka sa makitid at makipot na pintuan. Ang pagpasok sa langit, maminamahal, sa pilitan. Magsipilit kayong pumasok sa makitid at makipot na pintuan sapagkat maraming magnanasa, hindi mangyayari. Maraming magnanasa, umakyat sa langit. Kaya nga umabot ng 7,000 religion throughout the world. Bakit? Gusto nila ng langit. Alam nila, dalawa lang ang tutunguhan ng tao, langit at impyerno. Sa panahon natin ngayon, maminamahal, langit lang at impyerno. It is appointed unto men once to die, then after this, the judgment. Pag namatay ang tao, maminamahal, pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, nanampalataya ka sa malapan ng Kristo, pagpikit mo dito sa lupa, pagdilat mo sa langit. Pero, pag ang pananampalataya mo ay hindi nakasalig kay Kristo, kahit deboto ka, kahit dedicated ka, kahit sabi mong 4 times a week dumadalo ka, ibinigay mo ang lupa mo, nagbibigay ka ng tithes and offering, pero nandun ka si Kristo ay tao, sayang. Hindi ka pwedeng umakyat sa langit. Dahil ang langit ay pag-aari ni Kristo. Kung itatakwil mo si Kristo, paano ka papapasukin ng may-ari ng langit? Amen? Makita niyo yung pagkakaiba sa atin, maminamahal, sa mga naglilingkod sa Diyos sa iba. Dedicated sila, devoted. Sa ating kinagis ng reliyon, ang daming mga dedicated, ang daming mga devoted. Naalala ko yung lola ko. Yung nanay ko, maminamahal, talagang aktibo sa simbahan. Siya laging pag may namamatay, pinapatawag yung nanay ko, magdadasal para sa langit na. Mapunta sa langit yung kamag-anak yung namatay. Yung nanay kong pinapatawag, ganun Marian, pupunang grasyang. Pero kung mababasa nyo ang banal na kasulatan, maminamahal, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Pag hindi ka naglingkod sa Diyos, habang ikaw ay nabubuhay pa, kahit pinakamagaling magdasal, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, kahit buong dagat ng Pasipiko gagawing bindita ng mga pare at ididilig sa patay, hindi na aakyat sa langit. Kailangan habang nabubuhay ka, maglingkod ka sa Diyos. Kailangan habang may lakas ka, habang mayroon kang pagkakataon, serve the Lord with fear and trembling. Sabi sa Lucas chapter 13 verse 24, pagsikapan niyong pumasok sa makitid at makipot na pintuan, sapagkat maraming magsisikap, hindi mangyayari. Biro mo, umabot ng 7,000 religion throughout the world. Bakit? Kasi magsisikap sila, hindi mangyayari. Yung naniniwala si Kristo tao, hindi magbebenta ng lupa yan at hindi magbibigay ng tithes yan kung hindi sila naniniwang akit sila sa langit. Pero ang totoo niyan, hindi pa rin sila akit sa langit. Bakit? Yung may-ari ng langit ang hindi nila sinampalatayanan. Subukan mong, halimbawa, sample lang. Halimbawa, itong bahay na to, may-ari. Tapos papasok ka sa bahay na to. Sabi mo, pasok ako dyan, diyan ako titira. Sabi ng may-ari, sige, pwede kang tumira dito. Wag mo kong kausapin. Basta kung saan ko gustong tumira, dyan ako. Ako may-ari nito eh. Hindi ako naniniwala ikaw may-ari nito. Basta naniniwala ako pwede ako pumasok sa langit. Pwede akong tumira dyan kahit hindi ako magpaalam sa'yo. Hindi kita pwedeng payagan. Ako may-ari nito eh. Ano naman kung ikaw may-ari nito? Ibig sabihin, yung may-ari pa rin ang masusunod sa ayot sa gusto mo. Amen. Paano ka aakit sa langit kung hindi ka naniniwala sa may-ari ng langit? Sabi ng Acts chapter 4, verse 10 up to 12,
Sabi, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi ka pwedeng umakyat sa langit pag hindi ka naniniwala na si Kristo ang Diyos. Sabi ng Lucas 1:35, si Kristo maminamahal ang banal na Espiritu. Lililiman ka, sabi kay St. Mary, lililiman ka ng makapangyarihang Espiritu na galing sa taas. At ang Espiritu na yan ay tatawaging anak ng Diyos. Ibig sabihin, yun ang paraan para magkatawang tao ang mahal na Panginoon Jesucristo. Sinunod niya yung biological process para siya ipanganak. Hindi bigla na lang siya sumulpot, hindi. Sinunod niya ang biological process kung paano ang tao lumalabas sa mundo. Kaya ipinanganak siya ni Virgin Mary. Pero nung panahon na yon, virgin siya. Hindi pa siya natalbihan ni St. Joseph. Pero nung ipinanganak ng mahal na Panginoon, nagkaroon na siya ng mga anak. Ang pangalan ay meron siyang pangalang Judas, merong nakasulat yan sa Bible sa Matthew 13, verse 56 hanggang 58. Nandun lahat ang pangalan ng mga kapatid ng mahal na Panginoon sa laman kay St. Mary at St. Joseph. Ibig sabihin, nung ipinanganak ang mahal na Panginoon Jesucristo, nagkaroon na siya ng mga kapatid, kaya hindi siya nanatiling birhen. Amen. Kaya nga, pinag-uusapan natin ito, maminamahal, para malaman nyo kung gaano kalaga na tayo po ay umakyat sa langit. Sabi rito, maminamahal, saints means consecrated, set apart, and sanctified. Tignan nyo, basahin po natin ang 1 Corinthians 6:9 hanggang 11, mababasa nyo po dyan. Lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga mananampalataya na karapat dapat umakyat sa langit, sila yung mga dating makasalanan. Mga dating sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, makikiapid, mapakiapid sa kapwa lalaki, bakla, tomboy. Pero sabi, ngunit nangahugasan na sila, ngunit binanal na sila, ngunit inaring ganap na sila sa pamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ganun pala ang Kristiyanong aakyat sa langit. Galing sa lusak ng kasalanan, binago sa pamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Amen! Basahin natin, mga minamahal, kindly, itong 1 Corinthians 6:9 up to 11 at dito sa 1 Peter 2 verse 9. Unang Korinto, Kapitulo 6, talata 9 hanggang 11. O hindi ba ganin nyo nalalaman na mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga babae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. Unang Pedro. 2:9. Dito po sa Unang Pedro, Kapitulo 2, talata 9. Natapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang makarangalan na iyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maminamahal, tandaan po natin, sabi ng Biblia, dati tayong mga makasalanan. Dati tayong galing sa lusak ng kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya ako nandito sa Jesus Miracle, ako yung banal, ako yung mabuting tao. Hindi. Sabi ng Biblia, tayo ay galing sa kadiliman. Mula sa kadiliman, sabi ng 1 Peter 2:9, tayo ay mula sa kadiliman, dinala sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Ngayon, sabi rito, ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Tayo ngayon ay bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos, isang lahing inirang,
upang ipahayag natin ang kanyang dakilang karangalan niya tumawag sa atin mula sa kadiliman at dinala tayo sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Amen. Sa madaling salita, maminamahal, sa buong shortcut, ang kaligtasan natin ngayon, balatulan. Balato. Kumbaga sa sugal, natalo ka na. Ang ginawa nung nanalo, binalik yung panalo mo, ay yung puhunan mo, binalik yung pera mo. Ganon, wala na tayong pag-asa. Wala tayong pagkakataong makakit sa langit. Pero, sabi ng Biblia, tayo kinahabagan ng Panginoon mula sa lusak na kasalanan. Tayo po'y makasalanan, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo, ngunit hinugasan na kayo sa pamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Sinong pwedeng magmalaki? Amen. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyan. Ayoko na, hindi na ako dadalo. Tandaan nyo, mga minamahal, pagkatapos ng impyerno, may impyerno ngayon eh. Ngayon wala pang dagat-dagatang apoy. Ang tao pag namatay, langit at impyerno lang. It is appointed unto men once to die, then after this, the judgment. Ang tao, pag namatay, dalawa lang ang patutunguhan, langit at impyerno. Pag ikaw ay nasa langit, yung katawang lupa mo, nasa libingan. Yung kaluluwa mo aakyat sa langit at ang espiritu mo babalik sa Diyos. Sabi ng 1 Thessalonians 5:23, tayo ay meron tatlong kalikasan, body, soul, and spirit. Sabi, napakabanalin nawa ang inyong katawan, ang inyong espiritu at ang inyong kaluluwa, pakabanalin nyo sa Diyos. Ibig sabihin, ito ang tatlong sangkap ng tao, body, soul, and spirit. Pag namatay ang tao, maminamahal, matuwid ka, ang katawan mo mapunta sa libingan. Ang kaluluwa mo aakyat sa langit. Pero pag hindi pa dumarating ang Panginoon, yung kaluluwa pa lang ang nasa langit at yung espiritu mo babalik sa Diyos na nagbigay sa iyo. Ito yung breath mo. Ito yung hininga mo, yung espiritu. Babalik sa Diyos yan. Yung kaluluwa mo ang magbibigay sulit. Pag ikaw ay matuwid, naglingkod ka sa Diyos, doon pupunta yung kaluluwa mo sa langit. Pero pagdating sa langit, kahit totoo yun, hindi pa sapat yung kagalakan mo. Bakit? Para ka lang nanonood ng napakagandang palabas. Hindi mo mahawakan ng mga anghel doon. Hindi mo makasalamuha ang mga nandoon sa langit. Yung mga Old Testament saints, sila Abraham. Para lang nanonood ka sa magandang palabas na napakasarap panoorin. Para ka nananaginip ng isang napakagandang panaginip. Kaya isipin mo, panaginip lang yun. Kasi nga, kaluluwa pa lang ang nandun sa langit. Pero pagdating ng ating mahal na Panginoon, pag siya'y, sabi, in a twinkling of an eye, in a moment, in a sudden, in a twinkling of an eye, darating ang mahal na Panginoon, ang unang mga namatay, ang unang ibabangon. Magbubuo ang body, soul, and spirit ng tao. Yung namatay, maminamahal ang kanyang katawan, nasa libingan, yung ito'y alabok na, biglang mabubuo uli, magiging laman uli, at yung kanyang kaluluwa na nasa langit, magkikita uli yan. Babalik sa kanyang katawang lupa at ang kanyang espiritu na galing sa Diyos, magbubuo uli yung tatlong sangkap ng tao at siya magiging incorruptible, magiging glorified body, siya ay magiging tinatawag na celestial body, magkakaroon siya ng katawang panlangit at siya ay hindi na mamamatay, makakapiling niya na ang ating mahal na Panginoon magpakailan-kailan paman. Amen! Pero pag namatay ang tao, maminamahal, diretso sa bilibingan yung katawan lupa. Yung katawan, libingan, kakainin ng uod. Yung kanyang kaluluwa, diretso sa impyerno. Ang impyerno, maminamahal, ay katulad naman ng isang bangungot na palabas. Pag ikaw ay matuwid na naglingkod sa Diyos, para kang nanonood sa napakagandang palabas, ayaw mo nang matapos, ayaw mo nang magising. Pero pag ikaw ay hindi naglingkod sa Diyos, namatay kang makasalanan, namatay ka na hindi ka nagbigay ng importansya sa paglilingkod sa Diyos, naging materialistic ka. Pag namatay ka, para kang nananaginip sa bangungot. Para kang binabangungot, para kang nanonood ng horror na palabas.
Gusto mo nang patayin pero hindi mo pwedeng patayin. Gusto mo nang gumising pero hindi ka na magising kasi yun ang bangungot na realidad. Pipilitin mong bumangon, panaginip lang to, hindi totoo to. Hindi ka na magigising at hindi ka na babangon. Yung kaluluwa mo makakaranas ng parusa ng mga demonyo. Kung ano yung kasalanan mong ginawa dito sa lupa, ay paparusa sa iyo doon sa impyerno. At itong mundo natin, maminamahal, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 10, pagdating ng ating mahal na Panginoon, maghahari tayong kasama ni Kristo 1,000 years. Pagkatapos ng 1,000 years, tayo po ay aakyat na sa langit upang makapiling na ang ating mahal na Panginoon magpakailan-kailan pa man. Kaya lang tayo maghahari ng 1,000 taon dito sa lupa para tuparin niya ang pangako niya, maminamahal kay Adan at kay Eva, na ipaparanas sa lahat ng tao yung buhay sa Garden ng Eden. Magiging Garden of Eden to. Gagawin niyang Garden of Eden, sabi ng Ezekiel 36 verse 35 and 36. Magiging Garden of Eden itong mundo natin. After the rapture, bababa tayo dito, gagawin niyang Garden of Eden. Pero itong Garden of Eden, pagkatapos ng 1,000 years, aakit na tayo sa langit, ito namang naging Garden of Eden, gagawing lake of fire. Ito rin mundo natin ang gagawing lake of fire. Ngayon, wala pang lake of fire. Wala pang dagat-dagatang apoy. Pagdating ng araw, sabi ng Revelation chapter 20, verse 14 at 15, ang mga nasa impyerno, ang mga namatay sa dagat, ang mga namatay kung saan sa kamatayan, sabi sila'y muling ibabangon at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kaya nga, maminamahal, makita nyo? Bakit iniwan ko yung trabaho ko? 17 years old pa lang ako, naglingkod na ako sa Diyos, nag-full-time worker na ako. Iniwan ko yung trabaho ko. Dati, sweldo ko, 3,000 kinsenas. 3,000 katapusan. 6,000 a month ang sweldo ko noon. Ang laki na noon, 1982, 84. Iniwan ko yun. Tapos, pagdating sa pastoral, 5 pesos ang blessing ko. 5 pesos. 5 pesos, tiniis ko yun. Bakit? Kasi naintindihan ko ang kalagahan ng kaligtasan. Amen. Pag naintindihan mo ng gusto ang kalagahan ng kaligtasan, hindi ka magbabaliwala. Kaya yung mga nagbabaliwala, yung mga hindi binibigyan ng importansya yung paglilingkod sa Diyos, mas priority ang pag-aaral, ang trabaho, ang mga bagay dito sa lupa, hindi nyo naintindihan ang kaligtasan. Hindi nyo naunawaan ang kalagahan ng kaligtasan. Hindi nyo alam ang tinatawag na future, yung kahinatnan natin pagdating ng araw. Sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Mamamatay lahat talaga ang tao. Si Methuselah, inabot na ng 969. Ang buhay niya, namatay pa rin. 969, namatay pa rin. Si Adan, umabot na 950, ang buhay niya, namatay pa rin. Ibig sabihin, mamamatay talaga ang tao pag ikaw ay nandito sa mundo. Pero ang kagandahan kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pag namatay ka, siyang pagdilat mo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mamanay mo ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sino hindi maglilingkod sa Diyos? Amen? Kaya mga minamahal, anytime babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, bigyan nyo na importansya ang paglilingkod sa Diyos. Ako, yung mga Kristiyanong palamig-lamig, mga Kristiyanong hindi binibigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos, iniintindi ko lang kayo na iniisip ko, hindi nyo naintindihan ang kaligtasan. Hindi nyo naunawaan kung gaano talaga ang gantimpala na naghihintay sa atin. Yung mga nagbabaliwala sa paglilingkod sa Diyos, inuunawa ko lamang kayo na hindi nyo naiintindihan kung ano ang gantimpalang naghihintay sa atin pagdating natin sa langit at kung anong mahigit na parusa ang dadanasin natin pag naman hindi tayo nakarating sa langit. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. At pagkatapos pa ng impyerno, pagkatapos ng millennium, itong lupa natin gagawin dagat-dagatang apoy. Dito itatapon lahat ng mga nasa impyerno. Sabi na Revelation 20, verse 14 up to 15, ang mga nasa impyerno, ang mga nasa
Sheol ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Amen! Kaya nga, maminamahal, hindi ko sinabing masama magtrabaho, hindi ko sinabing masama mag-aral, hindi ko sinabing magsamang maghanap buhay, pero ang sinasabi ko sa inyo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen! Unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng bagay idadagdag sa inyo, mala Panginoon. Tignan nyo, iniwan ko, maminamahal, yung trabaho ko. Iniwan ko yung, ngayon, wala kaming ginagawa, pero suportado kami ng mala Panginoon. Pagkain, lahat. Ngayon, meron pang ginamit ng Diyos, nagbigay ng sasakyan sa akin. Tignan nyo, samantala kung nagtatrabaho ko, paano ako makabili ng sasakyan yung ganun sweldo? 3,000. Amen! Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal, at tayo po'y tumayo. Umawit muna tayo sa ating dakilang Diyos. Habang tayo po, maminamahal, ay dadakon sa ating mga kahilingan. Maminamahal, idalangin niyo po sa mala Panginoon. Bigyan niyo na importansya ang kaligtasan. Hindi ako naiinis o hindi ako nagagalit sa mga binabaliwala ang kaligtasan. Naawa po ako. Hindi niyo naiintindihan ang kaligtasan natin, maminamahal. Kaya ganun ang ating paglilingkod sa mahal. Pero pag naintindihan nyo ang kalagaan ng paglilingkod sa Diyos, gagawin yung priority. Gagawin yung 3 times a week. Sasamba ka. Pipilitin mo talaga. O kaya gawin mo 2 times a week. Kung hindi mo kaya ng 3 times a week, gawin mo 2 times a week, sabi ng mala pastor, para makatiyak ka na ikaw ay mapunta sa langit. Awitin po natin, maminamahal, ang awiting Jesus, kailangan kita. Kailangan natin ang ating dakilang Diyos. Mabubuhay tayo, maminamahal, na merong damit, may pagkain, pero hindi tayo mabubuhay na wala ang ating dakilang Diyos. Sama-sama tayong magpuri, sama-sama tayong umawit sa ating dakilang Diyos. Kailangan kita. Umawit tayo, mga minamahal. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Habagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay inisisi. Jesus, kailangan kita. Paminamahal, magpuri po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipahayag natin ang ating pagsamba. Ipahayag natin ang ating pagtanaw ng utang na loob sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay binisi. Oh, Jesus, alam mo ang mga latag ko. Wala may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, hallelujah! 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 Gamitin mo
ating mga bisita, maminamahal, itaas niyo po yung mga kamay. Sumunod po kayo sa taos-pusong panalangin. Ito po ang pagtanggap sa ating dakilang Diyos bilang ating tagapagligtas. Sinabi ng Biblia, maminamahal, kapag hindi mo siya tinanggap bilang sariling tagapagligtas, mamamatay kang walang Diyos at walang tagapagligtas. Walang magliligtas sa iyo sa apoy ng impyerno, pagkatapos itatapon pa sa dagat-dagatang apoy. Tatanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin, banggitin niyo po mga katagang ito. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa mga oras nito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Ako po'y nananampalataya sa iyo na ikaw ay namatay sa krus nang dahil sa aking kasalanan. Iligtas mo po ako, sampo ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal, panalangin natin sila. Panalangin natin ating bisita. O po dakilat mapagpala po naming Ama, narito po ang aming mga bagong kapatid. Dakilang Diyos, patawarin mo po sila. Isulat mo po na malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gayun mo sila mga tunay na anak mo. Hindi nawa ito maging unat tulin ang kanilang pananampalataya sa iyo. Ito nawa maging simula. Iligtas mo po sila. Sampung ng kalamamahal sa buhay, ng kalamamahal mga kamag-anak, mala Panginoon, makasama rin namin sa paglilingkod sa iyo, mala Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ating mga bisita, mga minamahal, ang unang akbang na gagawin niyo po ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Ito po hinihingi po ng banal na kasulatan, yung bautismo. Sabi ng Gawa 2:38, pagsisiyan nyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo upang tanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Lahat po kami rito ay nabautismuhan. Kung ba sa ating kinagis ng reliyon, binyag. Kaso sa Biblia, ang bata hindi po binibinyagan at ang paraan ng pagbibinyag, hindi po yung winibisikan lang, kundi inilulubog, simbolo po ng paglibing. Ililibing po sa tubig ang ating dating kasalanan at pag-ahon nyo po, kayo po'y nahugasan na, kayo po'y malilinis at mga banal na sarapan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Hindi na titignan ng Diyos ang nagawa nating kasalanan noon. Ang titignan niya, malilinis na tayo sapagat nabautisman kayo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya magpabautismo po kayo. Huwag kayong uuwi nang hindi nababautisman sapagkat sabi ng Biblia, nakatakda sa tao mamatay pagkatapos ay paghukom. Pag ikaw ay namatay na hindi nabautisman, hindi po kayo akit sa langit. Nasa Biblia po yan. Kailangan mabautismohan kayo sa pangalan ni Jesus, tanda ng inyong pananampalataya at tanda na kayo ay maglilingkod na sa ating mahal na Panginoon. Kaya magpabautismo po kayo, maminamahal. Bago kayo umuwi, meron tayong bautismo. Kaya hindi, pwede na pong bumalik sa ating upahan natin mga bisita. At sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan. Mga minamahal, sa tuwing tayo po ay dadako sa panalangin, lagi niyong itanim sa isip niyo, mga minamahal, na imposibleng hindi makinig ang Diyos sa panalangin natin. Yan lagi ang itatanim niyo sa isip niyo. Bakit imposibleng hindi makinig ang Diyos? Mula simula, mga minamahal, hanggang sa oras na ito, ang ginawa natin ay ang kalooban ng Diyos. Sabi, God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and do it His will, him He heareth. Pakikinggan ng Diyos ang gumagawa ng kanyang kalooban. Mula simula, singing hanggang sa mga sandaling ito, ang ginawa natin ay kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ito pong bahaging ito ng panalangin, ito naman ang para sa atin. Ito naman ay pabor naman sa atin. Kaya nga, imposibleng hindi ka pakinggan ng Diyos. Ginawa natin lahat ng mga gusto ng ating mahal na Panginoon para ngayon, siya naman ang makikinig sa atin.
Kaya manalangin po tayo, ano man ang inyong karamdaman, ano man ang inyong mga problema, ano man ang inyong mga prayer request, mga minamahal, sama-sama nating idulog sa ating dakilan Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mala Panginoon, iunat mo po ay mapagpalat makapangyarihang kamay sa mga oras na ito sa aming mga kapatiran, may mga taglay na karamdaman, may mga problema, may mga prayer request po sila. Kayo po, mala Panginoon, ang magbigay ng katugunan sa malang kapamaraanan. Pagpalain mo po mga kapatid po namin ito bago kami lumisan sa banal na lugar nito, matanggap nila ang kalmakailingan. Pagalingin mo po ang kalmataglay na karamdaman. Bigyan mo ng lunas ang kalang kahirapan. Pagpalain mo po sila, material, physical, higit sa lahat sa spiritual, at higit sa lahat, mala Panginoon, ang kagalakan, ang kapayapaan, malapang kasigla ng pananampalataya, ipagkaloob mo sa mga minamahal na makapatiran, mala Panginoon. Ito po'y aming dalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. At sabay-sabay po nating sawayin lahat ng gawa ng kalaban, demons of materialism, pag may mga nagiging adlang kayo sa pagdalo, mga minamahal, minsan hindi natin mapigilan na hindi tayo makadalo. Sabayin niyo lahat ng mga sagabal, mga adlang sa aking paglilingkod. Lumayas kayo sa akin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ng gawa ng kalaban, mga bisyo, demons of infirmities and diseases, carnal thoughts, evil thoughts, lust of the flesh, lust of the eyes, lahat ng gawa ng kalaban, paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsisinungaling, pagmumura, lumayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit karamdaman, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo tayo, maminamahal, at sabay-sabay tayong tatalon. Habang tayo po, maminamahal, ay sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Nasa Biblia po yan, maminamahal, Lucas 6:23. Yung mga hindi alam ang Biblia, nagtatawanan sila pag ginagawa natin ito. Kasi hindi nila alam yung Biblia. Pero tayo, maminamahal, sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Yan po, kaya ginagawa natin ito, maminamahal, kahit sa Maynila, ginagawa natin ito. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon, 3 beses sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, maminamahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At maminamahal, kukuha po tayo ng ating special love offering para po sa ating binabayaran pastoral house, maminamahal. At nung pong nakaraang lumuwas tayo, maminamahal, nagamit po yung iba nating budget sa ating pong pag-arkilan ng bus. 2 bus ang inarkilan natin, ang nalikom lang natin ay pambayad sa isang bus. Kaya naabono po yung ating naipon na pera. Malapit na ulit tayo magbayad ng ating pastoral house, kaya medyo yung mga kapatiran natin medyo nakaluluwag, maminamahal. Magbabayad na po tayo ito bago matapos ang March, bago matapos ang February, maminamahal. Kaya sana matugunan po natin yung kailangan pa sa ating inulugang pastoral house, maminamahal. After 1 year mahigit, atin na po itong pastoral house. At ang gagawin naman natin dito ay paano natin palalakin, paano natin ito, maminamahal, patataasan para hindi po mainit yung ating lugar, at gawin natin 2nd floor para hindi po tayo babahain. Tayo po ay manalangin sa ating special love offering, maminamahal. Narito ang ating beloved brother Wilfredo. Panalangin natin special love offering. At binibigay kong pong pagkakataon sa ating beloved preacher, brother Lando. Hallelujah. God bless po, beloved audience. Preacher Boy Kalaya, tayo manalangin. Dakilan namin, Ama, sa palang pinakamamahal na Jesus, mahal na Panginoon, na ito kami sa pagulong special offering, mahal na Panginoon, sa lahat makakalob, ibalik na makalibang beses, mahal na Panginoon, patuloy pagpalain ka ng pinakakitaan, ka ng kabuhayan, mahal na Panginoon, sa wala pong may pagkalob kawan ng kawalan, yung pagpalain ng pasunod makabagi sa pagbigay, ito sa mo dalangin, sa unang panalangin ng pastorda, sa matamis sa Panginoon. Hallelujah, Pastor. Amen. Praise God. Bless you all, Wilfredo. O magbigay ka at ika'y bibigyan, o siksik-liklik, aapaw din naman
Jesus. God bless po ating mga selected singers. Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. And praise God. God bless po ating mga din preacher Boy Kaluya sa ating pag-aaral Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ating mga announcement po, sa ating minamahal na bisita, minamahal ating mga baguhan, patuloy po minamahal. Kasi sinasagawang pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayo 3 beses na pananambahan sa loob po na isang linggo na maaari po natin madaluhan. Ito yung araw po ng Merkules, ito po yung ating midweek service. Sisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, minamahal. Sisimula po tayo na alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, sisimula po tayo na alas 9 ng umaga. At magtatapos po, ganito pong oras, ito yung araw po yan ng Linggo. Yan po ating regular, minamahal na oras sa ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Huwag natin kaliligtan, minamahal ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi. Hanggang alas 10 po ng gabi, doon po na dyan sa Facebook, minamahal, live po yan, minamahal, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po ng gabi, Lunes hanggang Sabado. At yung ating television program naman po sa PTV Channel 4, every other Saturday lamang po ito, minamahal, ito yung ikalawang Sabado, minamahal yung ating TV program, sa dako po ng PTV Channel 4, minamahal, every other Saturday po yan, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating radio program po sa dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talahapitan ng ating mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal ating may schedule. Ating radio program, television program po natin, at yung ating pananambahan po, minamahal yung ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, minamahal. Dito po sa dako po ng Olongga po. Amen, praise God. Ating minamahal na bisita, meron po tayong bautismo, minamahal. Ibig nyo pabautismo, yung damit po yun, hindi babasa yan. Dahil meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Praise God. At minamahal, meron tayong counseling, may mga katulungan po patungkol sa paglilingkod sa ating pinapay ni Jesus. Mangyari po lumapit sa ating Bilahod Preachers area. Andiyan po ating Bilahod Preacher, nakahanda po siya na kayo po kanyang paglingkuran. May lihas po sa mga ipipagpalihas, may lihas po minamahal. Ngayon pa lamang, manalangin na kayo bago mamaya paglihas para tuloy-tuloy po yung ating paglilihas mamaya pagkatapos po natin closing prayer. At minamahal, next Sunday, minamahal dyan po ay March 1. Holy Supper na po natin. Huwag tayo magliliban ng pagdalo, minamahal, maraso na, minamahal, March 1, sa tuling kong darating, Holy Supper po natin. Kaya minamahal, huwag tayo magliliban ng pagdalo, sama-sama natin alalahanin, minamahal, sakripisyong ginawa na malapay noon para sa ating mga kaligtasan. Amen. Praise God. At kung wala na po, minamahal, additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapay na Jesus at tinatapos sa matagumpay na pananambahan sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang pagwawalay, panalangin na rin po ito. Brother Padre Paulo, Brother Paulo. Brother Padre Andres. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sama-sama tayong manalangin sa ating dakilang Diyos na buhay para sa ating pansamantalang paghiwalay. Banal na pagpalang Ama sa kalangitan, sa makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoon Jesus, narito kami, mahal na Panginoon, patuloy na nilalagak ang aming mga sarili, mahal na Panginoon. Patuloy ka naming tinatawag, mahal na Panginoon Jesus, sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, upang patuloy ka naming papurihan, sambahin, luwalhatiin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, na kami ay muli mong dinako sa lugar na ito, mahal na Panginoon, sa pagpapadala mo ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon Jesus, sa patuloy mong pagpapadama ng iyong nag-uumapaw at matamis na banal na presensya, na patuloy mong nilangisan bawat yugto ng pananambahang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, simula sa MC, mahal na Panginoon Jesus, sa mga papuring awitin ng mga minamahal mong anak, mahal na Panginoon Jesus, maging sa mga buhay na patutuot, pasalamat ng mga bilabid kapatiran para sa karagdagang pananampalataya, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Maging sa mga matatapat mong mga anak, mahal na Panginoon Jesus, tungkol sa pagbibigay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Lalong higit sa lahat, sa pinakamahalagang yugto ng pananambahang ito, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita na hinihinatid ng iyong pinagpalang mga ngaral. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa patuloy na pagkain ng aming mga kaluluwa, mahal na Panginoon Jesus, na nagsisilbing kalakasan namin habang kami naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Minsan pa, mahal na Panginoon, sinasamo ko sa iyo
kung paano mo kami, mahal na Panginoon, iningatan na makisa sa banal na gawain ito sa matagumpay, mahal na Panginoon, na pananambahang ito. Gayon din sa aming kanyang pag-uwi, mahal na Panginoon, patuloy pag-iingatan ang mga bilabid kapatiran, mahal na Panginoon Jesus, sa kanyang pag-uwi. Ihatid mo sila ng maluwalhati at ligtas sa kanilang tahanan, mahal na Panginoon Jesus. Sa naman kanilang mga sinasakyan, sa mga maglalakad, mahal na Panginoon. Sa lahat, mahal na Panginoon, maging sa maiiwan sa manalagawaing ito, mahal na Panginoon. Patuloy mong bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon Jesus, na magsilbing kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Muli mong ibalik, mahal na Panginoon Jesus, sa muling pananambahan ng bawat isa, mahal na Panginoon. Patuloy kang tumawag ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Sa muli, mahal na Panginoon, aming kang pinapasalamatan sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus. Everybody say, Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po. Brother Andres. Magkamayan po tayo minamahal.